China, natatakot daw na baka bombahin sila kaya itinaboy nila yung ating eroplano mga tol sa himpapawid mga tol. Yun agad ang nasa isip nila mga tol. Yun agad ang nasa isip nila samantalang hindi nila iniisip na yung paggawa nila ng mga military base nila sa West Philippine Sea, yung pagdagsa ng mga barko nila dito, warship nila mga tol, hindi nila iniisip kung ano ang nasa puso at damdamin ng mga Pilipino o talagang wala silang pakialam at mga manhid sila. Ang nasa isip lang nila mga tol is yung interest nila. Palagay ko ganun eh. Anyway, eto panoorin natin mula kay Melvs Castle. Ito yung title, Iyak China, natakot daw. No, natakot pala, baka daw kasi bombahin sila kaya itinaboy nila ang Philippine Air Force. Naduwag agad no, kinabahan. Huwag na natin patagalin to mga tol. Total, wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to mga tol. National Security Council pumalag sa China. Ayon kasi sa dagdag na statement ng Chinese Foreign Ministry, banta raw ang pagpasok ng Philippine Air Force sa Chinese territory. Ano? Ito. Yung patrol airplane natin mga tol, banta daw sa kanilang Chinese territory, di ba? Lahat ng sinasabi nila mga tol, puro kalokohan lang. Unang-una, hindi naman nila teritoryo yan. At walang sumusuporta sa kanilang international bodies dyan sa claim nila. Well, ganun talaga sila katika sa mukha banta daw. Pero yun mo, patrol aircraft lang yan, banta sa kanila no? Tapos nagpalipad sila ng jet fighter nila. O anong tawag nila dyan? Hindi yan banta. Unang-una daw, di kayo ang nagmamay-ari ng Bao de Masinloc. Pagpalagyan ni spokesperson Malaya. Tapos papaano raw naging banta ang PAG. Normal na patrol aircraft lang naman ito. Hindi. No, tignan mo. Tignan mo tong eroplanong to. Sino ba yung Chinese general na yun? Ang lead kasi namatay na. Tignan mo nga tong nag-iisa. Tapos ganito itsura, banta sa kanila. Tapos nagpalipad sila ng mga multi-role fighter jet nila. Ano tingin nila doon? Anong tingin nila doon na nagpakawala ng flare show? Hindi banta. Diba? Napakalapit lang yan sa atin. Actually, sakop nga natin tong airspace na to jurisdiction nga natin yan Pero tingnan mo eroplanong to, katatakutan nila. Armado at walang machine gun. O kahit missile pa yan, wala rin. O baka naman kasi sira-sira yung nila, radar nila. Baka naman kasi sira-sira yung mga equipment nila. Syempre, made in China no? Di ba nila na-detect yan kung anong klaseng eroplano yung lumalabas? So papaanong naging banta ang Philippine Air Force sa China? Pagdadahilan pa, inilalagay raw sa alanganing sitwasyon ang buhay ng mga Chinese. Kaya umaksyon raw ang China sa naayon sa legal na paraan. Nakalag yung mga salita nila. Nilalagay daw sa delikadong sitwasyon ang buhay ng mga Chekwa dito sa West Philippine Sea. Samantalang din nila naiisip yan mga tol kapag wina-water cannon nila yung ating mga barko, di ba? Nilalagay nila sa delikadong sitwasyon yung ating mga sundalo sa ating mga Coast Guard, di ba? Yung binangga nila yung ating inflatable boat, isang sundalo natin na putulan ng daliri. Mga tol, wala pa silang damage na nare-receive mula nun. Mula nung unang-una silang nag-angas-angas dito sa West Philippine Sea, wala pang hakbang ginagawa ang Pilipinas at nagkaroon sila ng damage. Laging tayo may damage mga tol. Nasisira yung ating mga resupply boat. Yung mga hunay sa Maywa, nasisira yon. Kakabangga nila mga tol, kaka-water cannon nila, nasisira mga barko natin. Etong nakaraan, pinagsisira nila yung ating mga inflatable boat, binutas pa nila. Pinagsisira nila yung navigation, pati equipment, pati yung cellphone, sinira nila. Isang sundalo natin mga tol, yung una na binamba nila ng water cannon, may nasugatang 5, 3, tas etong pinakahuling na binangga nila yung barko na, yung inflatable boat natin, may naputulan ng daliri. Sa kanila mga tol, walang nangyayari pang ganyan. Wala pang nangyayaring ganyan. What if meron? Baka naman dun talaga magngak-ngak na sila sa ginagawa nila. Napakalaking kalokohan, di ba? Simpleng eroplano lang naaalarma na ang China. O wag niyong sabihin na takot kayo sa simpleng eroplano lang. Mariin natin itong kinukundina. Actually, kinalulungkot ng Pilipinas ito dahil katatapos lang nung matagumpay nating pakipag-usap sa China doon sa resupply mission natin sa Ayungin. And umaasa tayo na bababa ng mga insidenteng kanito. Ngunit, kasawing palad, tumaas na naman ang tensyon in Air Force. Dahil nga malabo kausap talaga itong China.
Malabong kausap yung mga ano nila diyan, yung mga kinauukulan nila, yung mga official nila. Parang wala silang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga Coast Guard, sa kanilang mga sundalo. Yung official, kakausapin mo pero okay pagkatapos ng usapan, hindi niya na ipapaabot yun sa mga sundalo nila. Parang gano'n ang lumalabas mga tol, kasi iba yung sinasabi ng opisyal sa ginagawa ng mga sundalo nila. Kumbaga parang plastikan ba 'to? Pagkatapos niyo makipag-usap ng maayos sa Pilipinas biglang gaganyan-ganyan kayo, 'di ba? Pero mo simpleng eroplano lang yung lumilipad. Gano'n ang ginawa nila, OA. Force plane na pumuntang Bao de Masinloc, in-intercept nitong dalawang fighter jets from the People's Liberation Army Air Force. Matakot sila kapag F-22 ang lumilipad diyan, 'di ba? Matakot sila kapag bomber plane ang lumilipad diyan. Kaso wala sila dapat pakialam diyan dahil unang-una nasa teritoryo ng Pilipinas 'yan. Fighter jets, right? Yung atin is used for transport, used for Okay. surveillance. Kumbaga, it's a non-combat aircraft. Okay. At yung Non-combat, hindi ba nila nade-detect 'yun? 'Di ba dapat meron silang gano'n, yung made-detect nila kung anong klaseng eroplano yung lumilipad? Hindi naman panggera 'yun for transport saka for surveillance 'yun Tapos ipe-flare nila, magpapalipad sila ng mga jet fighter nila, 'di ba? Takot na takot sila do'n. yung galing sa China ay fighter jets, no? At nagkaroon ng interception, nagkaroon ng harassment, at nagpalabas pa ng flare laban sa ating eroplano. Kumbaga parang ganito mga tol, para mas maintindihan natin. Kumbaga ang sa dagat, ang sasakyan natin is parang roro lang for transport o kaya for surveillance, mga ganyan lang, maliliit na mga barko lang. Tapos ang ipang tatapat sa atin ng China, warship nila. Panggera. O ganun sila ka-OA mag-react. Nangako ang Chinang tatahimik na ang West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Pero anong nangyari ngayon lang? Pinakita lang ng China na wala talaga silang kakwenta-kwentang mga kausap. Tama. Lagi tayo nagpapadala doon ng mga Coast Guard at ng BIFAR para yung mga mangingisda natin makapangisda sa palibot ng shoal. So yung ginagawa nating aerial mission is to ensure na alam natin yung aware tayo sa mga nangyayari. At kasi this undermines regional stability. At the same time, pinapababa din ito ang pagtingin ng international community sa People's Republic of China. Dahil sa panibagong Tama. pagsisinungaling ng mga Chinese, mas lalo lang walang naniniwala sa kanila. Wala nang naniniwala dyan sa China. Wala na. Yung pinagagagawa nila dito, 'di ba? Etong pang pananakop nila, hindi naman kasi talaga kanila yan Alam na ninyo, alam na nating lahat, 'di ba? Alam na nating lahat, international law, UNCLOS. Walang sumusuporta sa kanila dun sa claim nila, baseless 'yun. Walang basehan. Imaginary line lang nila 'yon, imbentong gawa-gawa lang nila 'yon. Walang sumusuporta sa kanila kahit na anong bansa. Kahit na anong batas mga tol, walang nagsasabing international law o batas sa karagatan na magsasabing legit o lehitimo ang claim ng China. Tanging sila lang. Tapos sila pa yung may karapatang gumamit ng naaayon sa batas ang aming aksyon. Sila pa yung gumagamit ng lehitimo at legit ang aming naging tugon. Dahil ito ay teritoryo ng China, di ba? Loko na lang ang maniniwala dyan Eng-eng na lang Nagulat rin ang isang maritime expert sa dahilan ng mga incheck. Papaano raw naging delikado ang buhay ng mga Chinese dahil sa eroplano. Nagpapatawa raw ata ang mga Chinese. O di ba yung mga attorney rito mga tol na pro-China, tanong may nasabi ba sila rito? Wala. Wala sila nasabi diyan. O tingnan niyo yung kampo ng mga kaibigan ng China rito na gustong bumalik ata sa posisyon sa Malacanang. May nasasabi ba sila rito? Wala. Wala. Tanong, makabayan ba yung mga ganon? Para sa Pilipino ba talaga gusto nila o para sa kapangyarihan lang? Buti na lang raw malunong pumalag ang piloto ng FAB. Di nagpatinag at tinapos pa rin ang maritime patrol sa kabila ng pagbabanta ng China. And what China is saying that we interrupted their maritime their air exercises there is affront to our sovereignty, because basically up to now the
Scarborough Shoal or the Panatag Shoal is within the exclusive economic zone of the Philippines. So I would believe that this is an irresponsible act of China. Department of Foreign Totoo Affairs nga naman eh. nakikipag-usap sa China. Do kontrolado nila ang Bao de Masinloc o Scarborough Shoal, Panatag Shoal, ang daming tawag diyan, 'di ba? Panakot. Although kontrolado nila yan, hindi makapasok ang mga Pilipino, pero nananatili pa rin ang katotohanan na yan ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi nila bansa yan. Kaya yung pagpapalipad natin ng eroplano, paano magiging banta sa kanila yon? Di pa rin ata naniniwalang sinungaling tong mga Chinese eh. Kayo sa tingin nyo, dapat pa bang ipagpatuloy ng Pilipinas ang pakikipag-usap sa Chinese na sinungaling na to? Ikomento sa baba ang yung salo. Alam nating walang kwentang kausap tong mga to, pero kailangan natin kasing gawin yun eh. Para yung maipakita natin sa buong mundo, mga tol, sa international community, international law, na talagang willing ang Pilipinas makipag-usap. Daanin to sa mabuting usapan. Do nasa ating panig ang batas, mga tol, nasa panig natin yan. Tayo ang mas pinakamalakas na legal claim dyan, pero hindi kasi talaga gera ang kailangan nating pangunahing maging solusyon dyan. Diba? Ayaw naman natin din mangyari yon. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.